meron kayong Bible, buksan niyo po sa aklat ng Luke chapter 12. Pagpatuloy natin yung hindi po natapos na mensahe nung nakaraang linggo. Ano po yung pinag-usapan natin nun? Test of our faith. Ating pananampalataya ay may pagsubok o dadaan sa pagsubok. Amen? Amen po. At ang binigay ko po sa inyong illustration nun ay si Judas. Pinili niya yung kapahamakan dahil pinili niyang ibenta ang Panginoon, itatwa ang Panginoon. At yun yung ginamit ng kaaway sa buhay ni Judas para po siya ay mahulog sa bitag ng dyablo. Amen? At mapahamak ng kanyang kaluluwa. Amen? Pero sabi ng salita ng Diyos, hindi nais ng Diyos na isa man sa atin mapahamak. Naniwala po ba tayo dyan? Ayaw ng Diyos at hindi kalooban ng Diyos na isa man sa atin mapahamak, mapalayo sa Kanya. Pero tayo ay binigyan ng Diyos ng kalayaang mamili, kalayaang magdesisyon, kung mananatili tayo sa ating relasyon at pananampalataya sa Panginoon, o tayo ay tatalikod sa ating pananampalataya o tatalikod tayo sa Panginoon. Amen. Kaya habang tayo nananatili na kumikilala sa Panginoon, asahan natin tayo ay tatanggap ng kaligtasan. Asahan natin tayo ay tatanggap ng mga pangako ng Panginoon. Nandito po ba ang inyong isipan? At ang pagtuturo po noong nakaraan, mag-ingat tayo sa espiritu ni Judas na physically present at mentally absent. 3.5 years kasama ni Judas si Jesus. Lagi nagtuturo si Jesus, pero ang isip ni Judas wala sa salita ng Panginoon. Wala sa pagtuturo ni Jesus. Ang nasa isip ni Judas, nasaan kaya pupunta? Nasa pera. Amen? Kaya mag-ingat po tayo dyan. Marahil nandito tayo sa simbahan, nakikinig ng salita ng Diyos, pero yung isip natin, ang layo pala ng nararating. Amen? Marahil ang inisip natin, ano kaya mamayang uulamin namin pagkatapos ng simba? Yung labahin ko naghihintay pa sa akin. Saan kaya ako maglalagoy mamaya? Hello? Pero sana, alisin mo muna natin yung mga bagay na yun sa isipan natin. Amen? Ituon natin ang ating isipan, ang ating puso sa salita ng Panginoon. Bakit po? Sabi po ng Psalm 107 verse 20, pinapauna niya yung kanyang salita at kasunod nun ay pagpapala. Hindi pwedeng dumaling ang pagpapala hanggat hindi mauna yung salita niya. Hanggat hindi natin tanggapin panampalatayaan ng salita ng Diyos, walang pagpapalang darating, walang himalang darating. Gusto ba natin mapagpalang buhay natin? Kailangan unang dumating sa atin yung salita ng Diyos. Kailangan mong maunawaan yung salita ng Diyos. Kailangan nating masunod, malakaran yung salita ng Diyos. At ang nakapaloob sa salita ng Diyos na biyaya ay mararanasan po natin. Amen po. Kaya basahin natin Luke chapter 12 verse 8. Ayan. Mukhang masyado mabilis yung projectionist natin. Okay, Luke 12 verse 8. Mamaya yung Psalm 107. Verse 8, ano sabi niya? Sinasabi ko rin sa inyo, ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin din naman ng anak ng tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng anghel ng Diyos. Ang sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay mapapatawad. Ngunit ang lumayad sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. 11, kapag kayo'y dinala nila sa sinagoga o sa harapan ng mga tagapamahala at mga may kapangyarihan upang litisin, huwag ninyong isipin kung paano ninyong ipagtatanggol ang inyong sarili o kung ano ang inyong sasabihin. Verse 13, sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin. Tayo po'y manalangin, Ama naming Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat. Akin pong panalangin sa oras pong ito, buksan niyo po ang durungawan ng kalangitan, ibaba niyo po ang iyong banal na Espiritu, bawat salita na maririnig namin ay hindi masayang, ito po ay maunawaan namin, O Diyos. Bigyan niyo kami ng sapat na lakas upang ito'y aming masunod, malakaran po namin upang ang aming mga buhay ay patuloy na mapagpala,
Ang aming pananampalataya ay patuloy na lumalim. Ang aming pag-ibig sa inyo ay patuloy pong lumago, Panginoon. Pinapayagan ko po kayo na mangusap at sumama po sa gawain po ito. Programa niyo po ang siyang masunod, Panginoon. Salamat po, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, niluluwalhan. At lahat po na nagmamahal sa Panginoon ay magsabi na Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Now, ano po yung ating paksa? Test of our faith. Ang ating pong pananampalataya ay susubukin. Amen? Marami tayong iba't ibang pagdadaanan sa buhay bilang mga mananampalataya. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Bigyan natin ng focus ang verse 11. Ayan. Ano pong sabi sa may verse 11? Kapag kayo'y dinala sa sinagoga o sa harapan ng mga tagapamahala at mga may kapangyarihan upang litisin, huwag ninyong isipin kung paano ninyong ipagtatanggol ang inyong sarili o kung ano ang inyong sasabihin. Ano po ang tinatawag na senaryo po nito? Ang mga mananampalataya po ay sinasabihan ng Panginoong Yesus, kayo ay dadaan sa pag-uusig. Amen po? Uusigin kayo dahil sa inyong pananampalataya. Uusigin kayo dahil sa inyong pagsunod sa akin. Ano ang motibo po ng mga manguusig sa atin? Patayin ang ating pananampalataya at itatwa natin ang ating Panginoong Jesus. Bakit gusto po ng mga manguusig na itatwa natin ang Panginoong Jesus? Upang tayo po ay mapahamak. Amen? At isa po sa tinatawag na test ng ating pong pananampalataya na kapag tayo dumadaan sa pag-uusig, pag dumadaan tayo sa tinatawag na pagsubok, dapat po natin tayuan yung salita ng Panginoon. Dapat natin panghawakan yung salita ng Panginoon. Ano yung sinabi niya po dito? Huwag niyong ipagtanggol ang inyong sarili. Sino magtatanggol sa atin? Ang Panginoon. Amen? Ano sabi po dyan? Huwag niyong isipin kung paano ipagtatanggol ang inyong sarili. O kung ano ang inyong sasabihin. Bakit? Sa oras na yon, ang Panginoon ang tutulong sa atin upang tayo ay ipagtanggol niya. Kaya tayo po bilang mga mananampalataya, dapat hindi tayo naghihiganti. Pag inuusig tayo, amen po. Ginagawa tayo ng di maganda ng mga tao, nilalait tayo, pinagsasalitan. Huwag tayo maghiganti. Amen po. Bakit po? Sabi po ng tinatawag na Romans, ako ang maghihiganti. Hello? Nandito po ba ang inyong isipan? Ako ang gaganti. Kaya ano man ang gawin nila sa inyo, ako ang bahala sa kanila. Hello, may kausap po ba? At sa oras na yon, ako ang mabibigay sa inyo ng sapat na karulungan kung anong mga salita ang dapat mong gamitin sa oras na kinakailangan magpaliwanag ka patungkol sa iyong pananampalataya. Amen? Kaya mahalaga po na maintindihan natin, kapag may pagsubok, ito ay ma-overcome po natin sa pamagitan po ng pagtayo sa salita ng Panginoon. Tayuan natin to, panampalatayaan natin tong salita niya, na hindi tayo ang magtatanggol sa sarili natin. Amen po. Hindi tayo maghiganti para sa ating sarili. Sino ang magtatanggol sa atin? Sino ang gaganti para sa atin? Ang Panginoong Yesus. At isa po itong tinatawag na assurance bilang mga mananampalataya na kapag tayo dumadaan sa pagsubok, di tayo nag-iisa. Kapag tayo dumadaan sa pagsubok, dahil inuusig tayo, nandun yung Panginoon. Hello? Siya yung magsusustain ng ating kalakasan. Nandiyan po ba kayo? Siya yung magsusustain ng lakas natin para ma-overcome po natin yun. Kaya dapat nating maintindihan yung ating kong pananampalataya ay hindi dapat natin payagan na napatayin ng pag-uusig. Hello? Na hindi mamatay ng pag-uusig. Hello? Kasi tulad nga po ng sabi ko sa inyo nakaraan, yung pag-uusig po natin ngayon na pinagdadaanan, hindi ganun kabigat. Amen? Light lang. Hello? Sinasalitaan tayo, oy, buwan natin ka na pala ha. Praise the Lord ka na, hallelujah ka na. That is isang way yun na inuusig tayo. Amen po. Ang tanong, sinakta na ba tayo dahil kay Kristo? Sinampal na ba tayo dahil kay Kristo? Di pa. Hello? Hinagupit na ba tayo dahil kay Kristo? Sumagot po kayo.
May namatay na ba sa mga mahal natin sa buhay dahil sa kanyang pananampalataya kay Kristo? Wala pa. It means, hindi pa ganun kabigat yung tinatawag na pag-uusig na pinagdadaanan natin. Pero tandaan po natin, ang panahon po natin ay pasama ng pasama. Amen. Yung mga pag-uusig na dadaanan natin, pabigat ng pabigat. Yung pag-uusig na pagdadaanan natin, pahirap ng pahirap. Kaya dito po ngayon, maninimbang ang mga mananampalataya, makakapanatili ba ako na kumikilala kay Kristo or itatatwa ko siya? Bakit? Kapag mabigat na yung pag-uusig, sino sa inyo ngayon nakakaranas ng masakit na tiyan? Bandang dito. Kung meron lang, tayo ka mag-pray. Parang di ka komportable sa tiyan mo. Hindi ka naman natatae, masakit lang. Hindi ko alam kung sino yun. Ayun. Tinatawagan ko si Ate Lori. Sinabi nung asawa Ate Lori. Tayo po kayo, Ate Lori. Pag-pray po kayo. Give you praise, O God. Lapit kayo dito. Taas niyo po ang inyong kamay kay Ate Lori. Ama naming Diyos, tinataas ko sa inyo ang buhay po ng babaeng ito mula ulo hanggang talampakan, O Diyos. Igawad niyo po ang iyong kapangyarihan, ang iyong pagpapagaling, Panginoon. Sinabi mo sa iyong latay, kami binigyan mo ng kagalingan. And Lord, right now, I speak healing in the name of Jesus. Lord, tinatayuan namin at pinangahawakan namin ang salita mo. Na sa iyong sugat, kami po'y binigyan mo ng kagalingan. And Lord, right now, I release healing, Panginoon. Ikaw ang nagsabi, sino man ang mga may sakit, patungan namin ang kamay. Gagaling sila kapag pinanalangin namin na may pananampalataya. Salamat po. We bless you, we honor you in Jesus' name. Amen. Sino pa po? Sige po. Bago ako magpatuloy. Because the Lord impressed in my heart. Meron sa ating hindi komportable. Hindi ko alam kung ilang araw na o bago lang masakit ang dito banda. Kung wala naman, patuloy tayo. Okay, ito, andyan ka pala mo. Sa unahan pala, pinag-uusap ko, hindi pa tumayo, no? Taas natin ating gamay sa buhay ni Brother Mark. Lord, once again, tunay nga po kayo ang Diyos na buhay na makapangyarihan. Na bagamat di namin kailangan sambitin sa mga tao ang aming mga nararamdaman sa aming pisikal na pangangatuan, ipinapahayag mo sa inyong mga lingkod, Panginoon. Dahil ganun mo kami kamahal, O Diyos. Na ayaw mo na kami po ay malagay sa isang sitwasyon na hindi maganda. Ayaw mo, O Diyos, na kami ay may sakit, may karamdaman. Kaya naman, Lord, sa oras pong ito, Lord, right now, I speak healing, O God. Wala ulog ang talampakan, Panginoon, sa buhay ng lalaki. In the mighty name of Jesus, by your stripe, we are healed. And right now, I release your glory, I release your presence, O God, sa buhay po ng lalaki ito. Once again, touch him. In Jesus' name. Amen. Tayo po ay magpatuloy. Now, saan tayo po tumigil? Ayan. Kapag pabigat na ng pabigat, yung tinatawag na pag-uusig, doon na po ngayon babalansi ang Kristiyano. Mamimili, tatatwa ko ba si Jesus? Tatalikuran ko ba siya? Or mananatili ako sa Kanya? Kaso nga lamang, pag ako nakapanatili kay Jesus sa tinatawag na mabigat na pag-uusig, pwede akong masaktan. Hello, physically po pwede akong masaktan. Pwede nila akong hagupitin hanggang dumating yung point na baka patayin pa nila ako. Amen? Kaya pagiging Kristiyano po ay isa po itong seryosong desisyon na dapat nating panindigan, na dapat nating tayuan. Amen po. Alam, nandiyan po ba kayo? Kasi ang pananampalataya, patungkol ito sa buhay, sa tinatawag na kaligtasan. At pag ikaw naman ay mananampalataya at mahina-hina pang iyong pananampalataya, pwede mong i-deny si Jesus, tumalikod ka sa pananampalataya mo, at ikaw ay pwedeng mapahamak. Hello, nandiyan po ba kayo? Kaya maintindihan po natin na habang tayo dumadaan sa pag-uusig, hindi po tayo nag-iisa. Amen? Hindi tayo nag-iisa. At ang good thing pa po niyan, hindi lang tayo sasamahan ng Panginoon, siya pa yung nagsabing, ako mismo ang magtatanggol sa inyo. It means, kakampi natin ang Panginoon. Diba? Sabi ng Romans 8:31, kung ang Diyos panig sa atin,
sino pa ang lalaban sa atin? Napakasarap pong pangako nun. Amen? Kaya kung ikaw ay inuusig, mapalad ka, sabi ng Matthew chapter 5. Bakit? Malaki ang gantimpala mo sa langit pagdating ng panahon. Kaya kung gusto mong tumanggap ng malaking gantimpala sa kalangitan pagdating ng panahon, dapat piliin mo talaga na tumayo sa pananampalataya kahit may pag-uusig. Amen po. Nandiyan po ba kayo? Amen. Kaya sabi ni Lord, ipagtatanggol ko kayo. Ang sarap po namin yan. Bigyan ko po ng emphasis yan. Ipagtatanggol ko kayo. At kapag ang Panginoon ang nagtanggol po sa buhay po natin, merong katiyakan na tayo ay magtatagumpay. Amen? Pero kung tayo lang, ipagtatanggol natin ang sarili natin, nakakalungkot man po, wala pong kasigurado na magtatagumpay tayo. Kaya kapag tayo dumadaan sa pag-uusig, kapag tayo dumadaan sa pagsubok, lagi nating alalahanin yung salita ng Panginoon, hindi tayo nag-iisa, sasamahan tayo ng Panginoon, ipagtatanggol niya po tayo. At kung sakaling dumating yung panahon na tayo ay kailangan magpaliwanag patungkol sa ating pananampalataya, ano sabi ng salita ng Diyos? Ang Espiritu ng Diyos ang tutulong sa inyo kung ano ang mga dapat na sabihin ninyo. Amen po. It means, hindi lang ang Panginoong Yesus ang magtatanggol sa inyo, ang magtatanggol sa atin, maging ang Espiritu ng Panginoon ay naroon din para tayo ay tulungan. Na ano po, makapagpaliwanag. Masabi mo sa mga tao kung ano yung stand mo sa iyong pananampalataya. Kaya mahalaga po na maintindihan natin, kapag may pag-uusig, nandun ang Panginoong Yesus, nandun ang Espiritu ng Panginoon, amen po, sa mga Kristiyano na tumatayo at naninindigan sa kanila pong pananampalataya. Pero kung mga alagad ng Panginoong Yesus na dumaan sa pagsubok, lumabas yung totoong pagkatao nila. Lumabas yung totoong babaw ng pananampalataya nila sa Panginoon. Hello? Kasi po, sa pag-uusig, para tayong, tulad ng halimbawa ko na, para tayong kalamansi, pipigain para lumabas yung katas. Ganon din po, yung pananampalataya mo dadaan sa pagsubok para magpinipiga. Gustong palabasin. Nandiyan ba yung katapatan sa pananampalataya? Hello? O dyan na magsisimula na itatatwa na natin ang Panginoon at i-deny na natin ang Panginoon. Sino pastor ang tinutukoy mo? Kilala niyo po si Pedro. Ayan, basahin natin yun. Sa aklat ng John chapter 18 verse 5. Nung panahon na si Pedro ay in love sa Panginoon. Ang init-init ng kanyang pananampalataya. Nung sinabi ni Jesus, iiwan niyo akong lahat. Sabi ni Jesus, sabi ni Pedro, Panginoon, kahit iwan kayo ng lahat, di ko kayo iiwan. Bakit? Nandun kasi sa rurok ng init ng pag-ibig sa Panginoon. Nandun sa kainitan. Di ba, pag nandun tayo sa kainitan ng ating pag-ibig sa Panginoon, ang dami nating mga salitang nasasabi sa Panginoon na ang gaganda talaga sa pandinig niya. Ang sarap pakinggan. Hello? Parang yung mga nagliligawan, di ba? In love kasi isang tao, ang dami, mahal na mahal kita. Hindi kita pababayaan. Paglilikuran kita nung nag-asawa na. Wala, nililiparan yung mga plato. Hello? Then nandun sa urok ng pag-ibig, init ng pag-ibig, nakakapagsalita ng talaga namang ang sasarap pakinggan. Hello? At yung si Pedro. Nandiyan po ba kayo? Basahin natin. Ano sabi niya po dyan? Luke. John chapter 18. Tama ba? 18:15. Okay, simulan natin sa Luke 22 muna. Luke 22:54. Luke 22. Luke 22. Tama po ba?
Ano po sabi po dyan? Luke 22 verse 54. Ano nangyari po? Dinakip nga nila si Jesus at dinala sa bahay ng pinakang punong pari. Anong ginawa ko Jesus? Nasa bundok ng Gethsemane si Jesus. Yung background po nito dinakip si Jesus ng tinatawag na mga Romano. Sino ang nagdala sa mga Romano para dakipin? Si Jesus. Si Judas. Amen? Dahil si Judas ay binayaran ng mga punong pari para itatwa si Jesus, ibenta si Jesus. Nanaintindihan po ba natin? Yun yung una po, yung si Judas. Pagdating sa may verse 54, ito naman po si Pedro. Tuloy natin, verse 54. Si Pedro naman ay sumusunod sa kanya, ngunit malayo ang agwat. Okay. Ano po nangyari? Habang si Jesus ay nakagapos, nandun siya sa tinatawag na templo, si Jesus sumusunod, si Pedro ay sumusunod at tinitignan kung ano ang nangyayari kay Jesus. Naintindihan po ba natin yung kwento? Pero si Pedro ay nasa malayo. Hello? Nasa malayo siya. Ngayon, Pastor, ano pong tinatawag na gusto mong iparating sa amin? Dahil sa pag-uusig, anong naging estado ni Pedro? Mas pinili niya na lang tignan ang Panginoon mula sa malayo. Mas pinili niya na lang na sumunod sa Panginoon ng mas malayo. Pero nung wala pang pag-uusig, nung wala pang pagsubok, anong kalagayan ni Pedro at saka ni Jesus? Kasama ni Pedro si Jesus kumakain. Laging nakikinig ng pagtuturo ni Jesus. Pero nung dumating yung pag-uusig, ano na nangyari? Dumistansya. Bakit? Dahil si Pedro ay nakaramdam ng takot sa pag-uusig. Hello? Nakaramdam siya ng takot. Baka siya rin ay hulihin. Baka siya rin ay hagupitin. Baka siya rin ay patayin. Kaya yung pag-uusig ay isang pruweba, patunay, na ginagamit ng Diyos para palabasin yung totoong pananampalataya meron ng isang Kristiyano. Hello? Nung wala pang pag-uusig, kahit saan pumunta si Jesus, nandun din si Pedro. Hello? Kung saan kumakain si Jesus, kasama rin ni Pedro, kumakain din. Naintindihan po ba natin? Kapag may celebration, may kasalan, kasama rin si Pedro. Nung gumagawa ng himala si Jesus, nandun din si Pedro. Pero nung pag-uusig na, ano na nangyari? Tinatanaw na lang si Jesus. Nandiyan po ba kayo? Nung may pag-uusig na, pinili na ni Pedro na sumunod sa Panginoon, pero malayo ang distansya. Nakakaintindihan po ba tayo? Ano po ang tinatawag na lesson po dyan? Yung tinatawag na commitment ni Pedro sa Panginoong Yesus, napakababaw. Bakit? Dahil sa pag-uusig, mas pinili niya ng distansya. Naintindihan po ba natin? Dahil sa pag-uusig, mas pinili niya na lang, susunod pa rin ako kay Jesus, pero nasa malayo na. Bakit? Ayaw niya na masangkot at madamay siya sa kung anong nararanasan ng Panginoong Yesus. Kasi nakikita ni Pedro yung hirap ni Jesus. Sinasampal siya ng maraming tao. Dinuduraan siya. Hello? Napanood niyo na po ba yung The Passion of the Christ? Yes. Kung ikaw ang isa sa mga alagad ni Jesus that time, didikit ka pa ba kay Jesus? Hello? Kaya anong ginawa ni Pedro? Pinili niya na lang lumayo. Bakit? Natakot sa pag-uusig. Hello?
Natakot na baka siya madamay, baka siya patay, hindi. Kaya yung commitment ni Pedro sa Panginoong Yesus, makikita po natin na mababaw. Amen? At may mga Kristiyano rin pong ganyan. Darating ang panahon, pag may pag-uusig, mas pipiliin na lang lumayo, dumistansya. Bakit? Baka madamay, baka sila risaktan, baka sila huli, baka sila patayin. Kaya pipiliin na lang na dumistansya. Mas pipiliin na lang lumayo. Bakit? Gusto nilang i-secure yung sarili nila kaysa sila ay mapahamak. Hello? Pero ang nakakalungkot po nun, yung pagdistansya mo sa Panginoon, isang patunay na yun ng pagtatwa sa Panginoong Jesus. Ang pagsunod sa Panginoon, na ikaw ay malayo sa Kanya, ay isang uri na yun ng pagtatwa sa Panginoon. Hello? Ano sabi ba ni Jesus nung una yung tawagin si Pedro? Follow me. Amen? And I will make you fishers of men. Hindi sinabi ni Jesus, Pedro, sumunod ka sa akin. Pero bandang malayo lang. May distansya. Hello? Ang gusto ko pong bigyan ng pansin po dito, si Pedro ay sumusunod sa Panginoon, pero malayo. Ang tanong, ang pagsunod mo ba sa Panginoon, katulad ni Pedro? Sagot po. O kahit may pag-uusig, pipiliin ko pa rin maging malapit sa Panginoon. Andiyan po ba? Kaya meron pong tatlong Kristiyano po dito sa buhay ni Pedro na dapat nating makita kung sino tayo dito. Amen? Una ito, sumusunod pero malayo. At ito nakakalungkot. Kapag ang isang Kristiyano ay sumusunod sa Panginoong Yesus, pero malayo siya, maraming distraction na pwedeng makapag-distract sa'yo. Ang gusto ni Lord, kapag tayo sumusunod sa Kanya, walking with Jesus. Appreciate. Amen? Pag sinabi ng appreciate, hawak ka ng Panginoon at hawak mo ang Panginoon. Hindi pwedeng ikaw ang hahawak kay Lord kasi makakabitaw ka. Kaya laging panalangin, Lord, hawakan mo ako. Ikaw ang humawak sa akin. Kasi pag tayo humawak sa Panginoon, meron tayong kainaan. Unang-una dyan yung pag-uusig. Kapag ikaw ang hahawak kay Lord, pwede kang bumitaw. Kaya nga sinabi ni Lord, kapag may pag-uusig, ipagtatanggol ko kayo. Kapag may pag-uusig, nasa inyo ang Espiritu ko, tutulungan ko kayo. Hindi sinabi ni Lord, pag may pag-uusig, bahala na kayo. Pag may pag-uusig, walang Espiritu ko. Bakit? Gustong ipaunawa ng Panginoon sa kanyang mga alagad, kapag may pag-uusig, mas lalo ninyong makikita na present ako. Na nandun ako, tutulungan ko kayo, aalalayan ko kayo para mapagtagumpayan ninyo yun. Amen? Kaya kapag ikaw ay sumusunod sa pero malayo ka, di ka makakatagal. Bakit? Maraming distraction. Hello? At whether you like it or not, ang kababagsakan mo niyan, i-deny mo pa rin si Jesus sa bandang huli. Nakakaintindihan ko ba tayo? Ang gusto ni Lord, sumunod ka na malapit sa Kanya. Hindi tayo susunod sa Kanya, pero malayang agwat. Ano ba yung tinatawag na naging pagitan? Bakit si Pedro di na makalapit sa Panginoon? Number one, because of fear. At yan ang unang-unang gagamitin ng diablo sa atin para i-deny natin si Jesus. Susunod tayo pero malayo. Ano sabi ng 1 Corinthians 13? Ang tunay na pag-ibig ay walang halong takot. May kausap mo ba? Ang tunay na may pag-ibig kay Kristo, di niya kakatakutan anuman ang pagdaanan niya sa buhay. Pasto, parang imposible yung tao tayo, nakakaramdam tayo ng takot. Totoo po yun, nakakaramdam tayo ng takot. Pero kapag nandyan ang pagsama ng Panginoon, sasabihin mo yung sinabi ni Apostol Pablo, hindi na akong nabubuhay para sa akin, kundi si Kristo na ang nabubuhay para sa akin. Amen? Kaya pag may pag-uusig, it's time to celebrate. Bakit? Tunay na nariribil ang Panginoon sa buhay mo. Tunay na nakikita ang Panginoon sa buhay mo. Tunay na may pananampalataya ka. Nakakaintindihan po ba tayo?
Uuksigin ka ba ng mga hindi mananampalataya kung kapareho kanila? Sagot po. Malamang hindi. Kapareho mo sila eh. Ang manguusig sa'yo, hindi mo kapareho. Yung hindi mo kapareho ng pananampalataya. Nagkakatibit na po ba tayo? Naunawaan niyo po ba? Kaya dapat po nating maintindihan, mga kapatid. Marami mga Kristiyano katulad ni Pedro. May distansya na. Pero sumusunod pa rin. Tinitignan pa rin yung kalagayan ni Jesus. Kung ano nangyari sa kanya. Nakakaintindihan po ba tayo? Naunawaan niyo po bang gusto kong sabihin? Pero hindi doon nalulugod ang Panginoon. Hindi doon nalulugod ang Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, kapag tayo sumusunod sa Kanya, malapit sa Kanya. Kahit na may pag-uusik. Hello? At doon niya mas lalong kailangan na maging malapit tayo sa Panginoon. Kapag may pag-uusik. Pero nakakalungkot because of fear. Dahil sa takot, dumistansya. Ang tanong ko po ngayon, ano kaya ang pwedeng gamitin ng diablo sa buhay natin para dumistansya tayo sa Panginoon? Ikaw na makakasagot niya. May mga Kristiyano, konting biyaya lang, dumidistansya na kayo, lumalayo na kayo. Biyaya lang yun. Wala pong pag-uusig. Ang iba naman, career, trabaho. Na-promote lang ng konti, nakalimutan na sila, lumalayo na kayo. Pero walang pag-uusig, laging kasama si Jesus, laging nananalangin. Kapag may mga success, laging binibigay kay Lord yung papuri sir. Kasi okay pa yung nangyayari, maganda pa yung nangyayari. Amen? Pero yung pag-uusig na, hindi na maganda yung nangyayari. Life and death na ang usapan. Kaya nga ang tanong po dito, ano kaya ang pwedeng gamitin ng diablo sa buhay mo at sa buhay ko para dumistansya ka sa Panginoon? Ikaw na makakasagot niya. Kay Pedro, pag-uusig. Kay Dimas, pera. Kay Judas, pera. Sa atin kaya? Ikaw lang makakasagot niya. Kahirapan, para lalo dumistansya kay Lord. Dapat nga, mas lalo kang maging mapalapit kay Lord para yung kahirapan matuldukan. Bakit? Anong sabi ng Panginoon? Siya'y nagpakahirap para kayo ay yumaman. Hello? Nabasa niyo ba yung verse na yan? Saan ba binanggit yan? Yun lang. Saan binanggit ko yan? Basahin natin. Para maintindihan natin. Sino po nakabasa niya? Corinthian o Romans? Ayan. Anong version? Corinthian? Anong version, Mark? 2 Corinthian. Okay. Tignan po. 2 Corinthian, chapter 9. Chapter 8, sorry. Para maintindihan po natin to. Paso, bakit niyo po ipapaunawa sa amin yan? Upang maintindihan natin, ang tanging susi para matuldukan at maputol ang kahirapan. Hindi yung taliyot galing mo. Si Jesus. Ang susi. Okay, basahin natin. 2 Corinthians chapter 8, verse 9. Okay, tibihin po dito lahat. Ano sabi po dito? Hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Yesus. Pakibasa na po, sabay tayong lahat. Kahit na mayaman, naging mahirap upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang. Sino ang susi para yumaman? Umasenso, sumagana sa buwan. Sinabi ba dyan, yung talino mo, yung galing, yung tinapos mo? Sino ang susi? Bakit? Si Jesus ang magpuputol at magtutuldok ng lahat ng sumpa ng hirap. Kahirapan sa buhay.
Kaya I pray, hindi yung kahirapan ang maging dahilan para dumistansya tayo sa Panginoon. Dapat yung kahirapan pa ang mas lalo maging dahilan para mas lalo tayo mapalapit sa Panginoon. Amen po. Ulitin ko po yung tanong sa atin ng Panginoon. Ano kaya pwedeng gamitin ng kaaway sa buhay natin para dumistansya tayo sa Panginoon? Kasalanan. Ang Kristiyano, kasalanan nagiging dahilan. Dahil di nila mabitawan yung kasalanan na nagagawa. Paulit-ulit na nakakasalanan na ginagawa. Mas pipiliin na lang na, ano po, lumayo sa Panginoon. Pero ang tanong, kung lalayo ka ba sa Panginoon, may magagawa ka pa para talikuran mo yung kasalanan? Mas lalong hindi natin kayang talikuran. Amen? Nandiyan po ba kayo? Amen. Pero kung ikaw ay hihingi ng tulong sa Panginoon para matalikuran ang kasalanan, mabitawan ang kasalanan na paulit-ulit natin nagagawa, bibigyan ka ng Diyos ng lakas para malagpasan mo. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang lumayo sa Panginoon. Amen po? Nandiyan po ba kayo? Kay Pedro ang naging dahilan para dumistansya sa Panginoon. At yung pagsunod niya malayo na, hindi na tulad dati. Halos kaharap niya lang si Jesus, kasama niya lagi, kausap niya lagi. Pero nung pag-uusig na, dumistansya na siya. Sa atin kaya, ano kaya ang pwedeng gamitin ng kaaway para dumistansya tayo sa Panginoon? Hello? I pray, walang maging dahilan ang bawat isa para tayo ay dumistansya at lumayo sa Panginoon. Amen? Bakit po, Pastor? Ang sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for you. Sa lahat ng sitwasyon na pagdadaanan mo, ang habag at tulong ng Diyos ay sapat na. Amen? Kaya huwag tayo lalayo sa Panginoon. Pero pag lumayo ka, ako, pag tinatwa mo ang Panginoon, mas lalo na magkakanda sira-sira ang buhay mo. Mas lalo na magkakanda hirap ang buhay mo. Hello? Mas lalo tayong babalikan ng mga demonyo na dati nating mga pinapalaya sa buhay natin. Nandiyan po ba kayo? Huwag tayong lalayo. Ito yung unang Kristiyano. Sumusunod, pero malayo. Sabi mo nga sa katanong, sana hindi ikaw yun. Hello? Application sa buhay natin. Sino ba itong mga Kristiyano to? Nagsisimba sa church, pero bihirang manalangin. Hindi nagpapagamit sa Panginoon. Hello? Nagbibigay sa simbahan kung kailan lang mo gusto. Yun yung mga Kristiyano na sumusunod sa Panginoon, pero malayo. Makikita mo pa rin naman yung pagsunod nila sa Panginoon eh. Bakit? Nagsisimba naman eh. Amen? Nagbibigay sa gawain. Hello? Pag may mga pagtitipon, nandun din naman. Kaso lang, yung puso, yung pag-ibig sa Panginoon, hello? Malayo na. Hindi tulad ng una na sinabi ni Pedro, na Panginoon, kahit iwan kayo ng lahat, di ko po kayo iiwan. Sipin nyo, nasabi ni Pedro yun. Nasabi niyo na ba sa buhay niya? Hindi pa? Ako nasabi ko na sa Panginoon ko yun. Lord, mawala na lahat, Panginoon. Huwag ka lang. Bakit? Dahil sobrang naunawaan mo na wala kang ibang kailangan sa buhay kundi ang Panginoon. Si Pedro, nasabi niya yun. Babasahin nga natin yun para maunawaan natin. Sa aklat po ng tinatawag na John. John 18. Verse John 13 po pala. John 13. Sabi ni Pedro, Panginoon, kahit iwan na kayo ng lahat. Hallelujah. John 13, verse 36. Ang sabi ni Jesus, si Pedro po muna ito nagsasalita. Sabi niya,
Saan po kayo pupunta, Panginoon? Tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, sa paroroonan ko'y hindi ka makakasunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos. Verse 37. Bakit po hindi ako makakasunod sa inyo ngayon? Tanong ni Pedro. Ano sabi ni Pedro po? Basahin nga natin yan. Buhay ko may iaalay ko para sa iyo. Amen? Basahin natin 38. Sumagot si Jesus, iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin. Ano sabi ni Jesus? Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, ay katlo mo ako itatatwa. Pero ano sabi ni Pedro? Buhay ko man, handa kong ialay para sa iyo. Bakit nasabi ni Pedro yan? Dahil sobrang init ng pag-ibig niya sa Panginoon. Sobrang init ng pananampalataya niya. Bakit? Wala pang wala pang mga pag-uusig. Ang lagi niya lang nakikita, puro mga miracle. Ang lagi niya naririnig, magagandang mga salita dahil mula sa bibig ng Panginoon. Hello? Pero nung dumating yung time, may pag-uusig na. Natayuan ba ni Pedro yung sinabi niya, buhay ko man ay iaalay ko sa iyo, Panginoon? Hindi. Bakit? Nung hinuli si Jesus, nasan si Pedro? Sumusunod, pero nasa malayo. Amen? Kaya ang tanong ngayon, ano kaya ang pwedeng gamitin ng kaaway sa atin para dumistansya tayo sa Panginoon? Hello? Ang pagdistansya at paglayo sa Panginoon, isang sinyalis yun na dinidinay na natin ng Panginoon Jesus. Kaya sabi ni Jesus, pag tilawak ng manok, 3 beses mo akong itatatwa, Pedro. Ano sabi pa ni Pedro? Panginoon, iiwan na kayo ng lahat. Di ko kayo iiwan. Hallelujah. Sipin niyo yung statement ni Pedro na yun. Kapag umabot tayo diyan sa ganyang level ng pananampalataya, init ng pag-ibig kay Lord. Alam mo sabi ni Pedro, kahit mawala yung pamilya niya, okay sa kanya, basta sino huwag mawala. Hello? Tayo minsan yung pamilya natin, anak natin, asawa natin, minsan siya na yung sinasamba natin. That's what we call idolatry. Pero si Pedro sabi niya, kahit mawala na lahat, kayamanan, pamilya ko, huwag lang kayo, Panginoon. Bakit nasabi ni Pedro yun? Dahil sobra siyang in love. Mahal na mahal niya ang Panginoon. Sobrang init ng kanyang pananampalataya. Kaya siya nakapagsasalita ng ganong mga kataga. Amen? Kaya pag nasabi mo na yun sa Panginoon, kunin mo na lahat. Huwag ka lang mawala sa akin. Tuparin mo yun. Bakit? Sabi ni Lord, God hates the covenant breaker. Pag may pinangako ka kay Lord, may sinabi ka kay Lord, gawin mo yun. Bakit? Sisihirin ka ng Panginoon. Hello? Kaya mag-ingat po tayo sa pagbibitaw ng salita at pangako sa Panginoon. Kaya nga sabi ni Jesus, oo kung oo, hindi kung hindi. Amen? Ngayon, wala pong pag-uusig tayo pinagdadaanan. Paano kung may pag-uusig na? Hello? Number 2. Ito po yung pangalawang Kristiyano. Verse 26. Tingnan natin dito. Balik tayo sa tinatawag na John. Tama po ba? Luke 22. Luke 22, verse 12. 25. Tama ba? Hindi ko nakaka... Okay, tuloy natin dito. Luke 22, verse 55.
Anong ginagawa ni Pedro po dito? Una, sumusunod siya sa Panginoong Yesus, pero malayo. Ito naman, ano yung pangalawa? Nagsiga sila sa gitna ng patio at naupo sa paligid ng apoy. At si Pedro ay, ano ginagawa ni Pedro po doon? Nakiumpok sa kanila. Ano ginagawa ni Pedro po? Una, sumusunod siya kay Jesus, pero malayo. Amen? Pangalawa, merong tinatawag na siga ng apoy sa may simbahan sa templo. Ang ginawa ni Pedro, nakiumpok din siya doon. Nakiupo din siya. Anong ginagawa niya? Nagpapainit. Bakit nagpapainit? Dahil taglamig nung panahon na yun. Ang tanong, bakit nagpapainit si Pedro? Dahil malamig. Mahirap naman magpainit kung mainit ka na eh. Ang nagpapainit yung malamig. Tama po ba? Dumating sa buhay ni Pedro, naging mainit yung kanyang pananampalataya, pag-ibig sa Panginoon. Pero ito na, dumating yung time na kailangan niyang magpainit. Ito yung pagpapainit na ginagawa ni Pedro dyan, literal yan. Pero kung application sa atin sa spiritual, maraming Kristiyano sumusunod na sa Panginoon, pero malayo, kaya kailangan ng magpainit. Amen po. Bakit kailangan magpainit? Sa tinatawag na pananampalataya sa pag-ibig sa Panginoon, upang hindi tuluyang mamatay ang iyong pananampalataya. Kasi kapag nanlamig ka, ang kasunod niyan, kamatayan ng iyong pananampalataya. Amen? Ang mas pangit pong pakinggan yung sinabi ng Panginoon sa Aklat ng Pahayag, hindi ka malamig, hindi ka rin mainit, maligamgam ka, isusuka kita. Yun ang hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. Mas mainam nang maging malamig ka. Bakit? Pwede ka pang uminit. Hello? Kesa maging maligamgam ang pag-ibig natin sa Panginoon. Maging maligamgam yung ating pananampalataya. Ang tanong, ano pamamaraan para uminit ang ating pananampalataya at pag-ibig sa Panginoon? Bumalik tayo sa salita ng Panginoon. Ano yung salitang babalikan natin? Kapag may pag-uusig, ipagtatanggol kita. Kapag may pag-uusig, nandyan ang Espiritu kong sasamahan kita, aalalayan kita para malagpasan mo ang pag-uusig na pinagdadaanan mo. Amen? Maybe some of you, pinakausap ni Lord, ito yung time para muli kang magpainit sa Panginoon. Hello? Saka nalalamig na yung pananampalataya. Nalalamig na yung pag-ibig mo sa Panginoon. Anong kailangan gawin? Makiupo ka sa mga kapwa mananampalataya na may init sa pananampalataya. Kung malamig ang pupuntahan mo, example, mga kapwa Kristyano malamig, malamig ka rin. Ano na mangyari? Hindi kayo magpapalakasan nun. Magpapahingaan kayo. Amen? Kapag kamusta ka, ito may problema. Ay, ako din may problema din ako. Ba't di ka nakadalo ng gawain? Ang daming problema sa buhay. Ay, ako nga rin. Ang dami rin problema sa buhay. Bakit? Malamig ang pananampalataya. Mahina na ang pananampalataya. Amen? Kaya kung ikaw ay nalalamig, kanino ka pupunta? Para muli mag-init ang pananampalataya. Kanino ka pupunta? Sa mga maiinit sa pananampalataya. Amen po. Kaya sabi mo sa katabi mo, piliin mo yung pinupuntahan mo. Bakit? Baka yung pinupuntahan mo, sila pa yung nagiging dahilan para malamig ka. Manghina ka lalo sa pananampalataya. Malayo ka lalo sa Panginoon. Hello? Mag-ingat ka sa lagi mong kinakausap. Baka sila pa nagiging dahilan para magkasala ka. Sila pa nagiging dahilan para mas lalo ka manlamig, manghina. Amen? Kaya piliin mo yung pupuntahan mo, piliin mo yung kakausapin mo. At hanggat maaari yung pupuntahan mo, kakausapin mo yung mga nag-aapoy sa pananampalataya. Yung may init sa pananampalataya. Amen? Pastor, anong palatandaan ng isang Kristiyano mainit sa pananampalataya? Puspos ng banal na Espiritu ng Diyos. Ano sabi ng Acts chapter 1 verse 8? Bababa sa kanilang Espiritu ng Diyos. At sila ay magsasalita sa iba't ibang
Wake up. Nangangaral, magpapayag ng salita ng Diyos. Saan man sila nakarating. Kaya kung ikaw ay nanlalamig, ito yung araw at oras, muli mong pag-initin, pag-umapuli ng pananampalataya mo sa Panginoon. Upang ano po, pag may pag-uusig, hindi mo itatwa ang Panginoon. Amen? Amen po ba? Basta pag tinatwa ko si Jesus, ano bang pwede mangyari? Yung sinabi sa Luke 12. Kung dito sa lupa, itatwa mo si Jesus. Sa kaharian ng langit, itatatwa ka rin niya. Hello? Sino ang may huling halakhak? Ikaw o si Lord? Si Lord. Yung mga kabataan, sabi nila, mahaba pa naman ang buhay. Wala pang time para mag-serve kay Lord. Hindi mo alam ang buhay. Pag nagot ko na yung mga gusto ko sa buhay, tsaka ako mag-serve kay Lord. Paano kung habang di ba naabot yung pangarap mo, biglang bawin nila yung buhay mo? Hello? Pasuwak naman. Ay, hindi ko alam kung bakit kaya nagagawin ni Lord yun. Wala sila nakakaalam. Amen? Nandito ba ang isipan? Ito yung mga pangalawang Kristiyano. Nanlalamig kaya nagpapainit. Mas maganda yun. Alam niya nanlalamig siya kaya siya nakitumpok at nagpapainit. Ang tanong, paano ba tayo umiinit sa pananampalataya? Number 1, fellowship. Tulad dito, pagdalo sa gawain, pagdalo ng prayer meeting, pagdalo ng fellowship. Amen? Pero dito, ang mga kasama dito ni Pedro, hindi mga mananampalataya yan. Hello? Hindi mga mananampalataya kasama niya dyan. Kasi meron silang tinatawag na isang malaking tinatawag na lugar na talagang ginagawa nila yun para magpainit ang mga tao. Dahil taglamig sa panahon na yun. Amen? Kaya nga merong mga babae na nagsabi kay Pedro, hindi ba alagad ka rin ang Panginoong Jesus? Ano sabi ni Pedro? Ay, hindi. Hello? O, mamaya natin yun. Yun yung pangatlo. Pero mamaya na natin yun. Number 2 muna tayo. Ano yung number 2? Malamig. Kaya nagpapainit. Amen po ba? Kaya pag ikaw po ay nanlalamig, sa iyong pananampalataya, sa iyong pagsunod sa Panginoon, ang solusyon, Hebreo, huwag kaligtaang dumalo sa mga pagtitipon. Bakit? Sa pagtitipon, pinapangaral yung salita ng Diyos. At kapag ang salita ng Diyos pinapangaral, tinuturo, ang ating espiritu ay nakakakain ng salita ng Diyos. Muling lumalakas ang espiritu natin, muling lumalakas ang ating pananampalataya. Amen po ba? Amen. Kaya huwag kaligtaan dumalo sa pagtitipon. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, huwag mong kalimutan dumalo sa mga gawain. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi marami mga Kristiyano may sakit na kalimot. Amen? Opo, may sakit na kalimot ang mga Kristiyano. Kaya papaalalahanan pa, kapatid, attend ka ng gawain. Ang tanong pa, so bakit tayo nakakalimot? Bakit tayo nakakalimot? Kasi binubulag tayo ng dyablo sa maraming bagay sa mundong ito para mas may pahalagahan pa tayong iba kaysa sa Panginoon. Amen? Ang dami po, laging interesado ang dyablo, patayin yung pananampalataya mo, manlamig ang pananampalataya mo. Kaya bubulagin ka niya. Sasabihin siya ng dyablo, huwag ka muna umatid ng simba, nagsimba ka naman ng linggo. Iba yung nakaraang linggo, iba yung ngayon. Yes. Nag-prayer meeting ka naman ng nakaraan. Siguro naman, maintindihan ka ni Lord. Huwag ka muna umatid. Sabi ng dyablo yun, ha? Pero pag si Lord, ang lagi sasabihin ni Lord, dumalo ka ng gawain. Pero misa sa utak natin, mag-aagaw. Sisimba ba ako? Hindi. Attend ako ng prayer meeting? Hindi. Nagtatalo sa utak natin. Pero kung sino yung binabalyo mo, yun ang lagi nagtatagumpay. Pag lagi mo binabalyo ang Panginoon, hello, siya laging pipiliin. Yun ang trabaho ng dyablo, bulagin tayo. Hello, linggo-linggo, pag-isip mo sa umaga, papakita kagad sa'yo ng demonyo yung labahin. Naku, marami kong labahin. Linggo-linggo yun. Sa dami ng makikita, labahin pa. Anong sunod na makikita? Hugasin.
Kaya para wala kayong makitang hugasin pagka linggo ng umaga, maghugas kayo ng Sabado ng gabi. Amen? Hindi lang yung ipapakita ng Diablo sa'yo. Papakita pa ng Diablo sa'yo. Wala ka ng pera. Wala ka ng pera. Pag nagsimba ka, mag-o-offering ka pa, magka-text ka, mawawalan ka pa. Kasi nungalingan ng Diablo yun. Ang susi para pagpalangin, pagbibigay. Sana maka-breakthrough na tayo dito. Sabi mo nga sa katabi mo, sana maka-breakthrough na tayo. Alam niyo po ba mga kapatid, kung bakit tingi-tingi ang biyaya binibigay sa atin ni Lord? Alam niyo ba yung tingi-tingi? Konti, kaya konti ang biyaya sa atin. Kasi konti din ang binibigay natin sa Panginoon. Kung ano lang yung madukot, sabi ni Lord, ibigay ang ikapo ng may katapatan. Kapag tinanampalataya mo yung salita ng Diyos, yung supernatural blessing and provision ni Lord, magmamanifest sa buhay mo. Hello? Hello? Ito po sinasabi ko sa inyo dahil personal ko po itong karanasan. Alam ng asawa ko yan. Every month we give our tithe and offering faithfully. Si Lord ang witness namin. Kahit na pagkatapos ng Lunes, wala na kaming budget. Alam niyo yun? Asa si Jen? Si Jen. Ayun, malayo ng tingin ko. May Jen yata. Si Jen, nire-record niya lahat ng love gift ni Pastor. At pagdating ng katapusan ng buwan, nakaseparate yun. Iba pa yung tinatawag na unexpected blessing na financially dumadating sa akin. Sinisegregate ko yun. Bakit? Nagtatayt yung asawa ko sa akin, binibigyan sa akin. May mga ibang kapatiran na naglalove gift sa akin. Hindi ko nang sinasabihan, love gift niyo ako. Sila nangungumusap siguro si Lord. One time, may nagsabi sa akin, Pastor, ang tagal mo umuwi. Bakit? May abot lang ako sa'yo. O yung tithes nun, tatabi ko yun. Ngayon, pagka naipon na namin yung tithes, Lunes, alam namin ako, Lord, wala na kami Lunes. Pero dahil naniniwala kami at nananampalataya kami sa salita ng Diyos, yung supernatural provision. Naniniwala ba kayo sa supernatural provision? Give our time. Pastor Emmy, ito po ang tithe namin, ito po ang offering namin. Sasabihin ni Pastor Emmy, God bless you. May the Lord bless you. Ayun eh. Ngayon, Lunes na. Lunes ang umaga. Panginoon, si Zion, iiyak yan, walang gatas. Amen? Anak, fasting ka muna. Ganon. Pag umiyak yan, hindi niya maintindihan ng fasting. Pag umiyak yan, talagang iyak yan. Ayun. Grabe gana lang. Pastor, nag-send ako sa iyo sa Gcash mo. Istad, hallelujah. Kaso lang, ibang Gcash na pupunta. Hindi, totoo po yun. Pero doon nakaraang buwan, nag-type kami ng misis ko. Pagdating ng Lunes, ilang buwan hindi sa amin pero kasi sa amin sa si Pastor Paul. Pastor Paul, ay, nakadama yun. Di ba, pinadala kita ng 2,000, no? Ayan. Dalawa kami tumanggap noon, 2,000. Yun yung araw na wala na rin kami, Lunes na yun. Siyempre, ibang usapan yung savings, di ba? Ibang usapan yung pag-savings. Kaso tayo, pag-savings, ano ginagawa natin? Kunin na yan. Wala na eh. Ganun tayo eh. Kaya walang naiipon. Ayun. Yun yung tinatawag na supernatural provision. Bakit? In-honor mo ang Panginoon sa kanyang salita. Amen? Amen po. Yun yung ginagamit ng Diablo para tayo ay bulati. Sabihin ng Diablo, wala na kayong isasaing mamaya, magsisimba ka pa. Paano pag uwi mo, galing simbahan, gutom ka? Hello? Maraming pambubulad ng Diablo. Kaya para mapanatili natin yung init ng ating pananampalataya, piliin mo yung mga tao lagi mong sinasamahan. Sinong lagi mong dapat samahan? Yung mga may init sa pananampalataya para hindi ka man lamig. Paalala ko sa buhay ng bawat isa, huwag na huwag mong ilalayo ang sarili mo sa gawain ng Panginoon. Kapag nilayo mo ang sarili mo sa gawain, diyan magsisimula naman lamig ang iyong pananampalataya. Huwag na huwag mong ilalayo ang sarili mo sa mga kapatid sa pananampalataya. Ang tawag dyan, spirit of isolation.
Yan ang ginagamit ng diablo para manlamig ang pananampalataya natin. Amen? Number 3. Ano po yung unang alagad, mga Kristiyano? Sumusunod, pero malayo. Pangalawa, ano po yung pangalawa mga mananampalataya sa buhay ni Pedro? Si Pedro ay nagpapainit sa pananampalataya. May mga Kristiyano ganito, nagpapainit. Siyempre, kailangan natin talaga magpainit. Amen? Sa pananampalataya. Pangatlo po, ito po yung maganda. Ang sabi ng aliping babae, hindi ba isa ka sa mga alagad ng Panginoong Jesus? Ganda po nung sinabi, ano? Ano yung pagkakilala kay Pedro habang siya'y nagpapainit? Basahin nga natin yun. Verse 56, nakita siya ng isang utusang babae at siya'y pinagmasdan mabuti. Ano sabi po? Kasama rin ni Jesus ang taong ito. Meron pong sinabi sa tinatawag na John, ang sabi doon, hindi ba isa ka rin sa mga alagad ng Panginoong Jesus? Hallelujah. Okay, tingnan natin sa John 18, verse 17. John 18:17. Nandiyan pa po ba inyong pandinig? Ano sabi sa John 18:17? Si Pedro'y tinanong ng dalaga, hindi ba isa ka sa mga alagad? Yan. Amen? Ano sagot ni Pedro? Tignan niyo po, walang pag-aalilangan. Hindi po. Bakit niya sinabi yan, hindi po na yan? Number 1, prophecy na yan ni Jesus. Itatatwa mo ako. 3 beses mo ako itatatwa. Number 2, bakit sinabi ni Pedro yan? Because of fear sa pag-uusig. May takot sa pag-uusig. Kaya niya tinatwa si Jesus. Pero maganda yung statement ng babae. Ano sabi ng babaeng dalaga? Hindi ba isa ka sa mga anong pagkakakilala ng dalaga kay Pedro? Alagad ni Jesus. Amen? Unawain po natin ito mabuti. May mga tao sa paligid natin, kinikilala tayong mga alagad ng Panginoong Jesus. Kaya mag-ingat ka. Amen? Mag-ingat ka. Lala ko, one time, naglalakad ako sa Cubao. Pauwi ako dito nun eh. Kasi may overpass na tinatawag na Cubao. Tumatawag sa akin, Pastor, Pastor! Tinignan. Minumukha ko siya, papalabis. Sino to? Eh, siyempre, pag ganyan tawag ka, kilala ka eh. Ang gagawin mo? Nangingitian mo, di ba? Hihinto ka. Pastor, habang iniisip, sino ba itong tao na to? Sino ba to? Sino ba to? Pastor, ako po si ganito. Ah, okay. Naalala na kita. Nag-aaral pala sa Grace. Ito. It means, kilala ka. Hindi siya niya tawagin ako. Daming tao. Pastor, Pastor. Hindi po itong tawag mo yun. Inisip ko baka may utang ako dun. Biro lang po yun. Anong lesson yan? Ilagay mo sa isipan nito. Sa ayaw mo sa gusto, may mga tao sa paligid mo, kinikilala kang Kristiyano. Kinikilala kang alagad ng Diyos. Amen? Kaya mag-ingat ka sa bawat desisyon na ginagawa mo. Take note. Ano sabi po? Hindi ba isa ka sa mga alagad ng taong iyon? Sino tinutukoy ng dalaga na yun? Si Jesus. Bakit? Habang sila nagpapainit, nandun yung babae ngayon, at anong ginagawa nila? Mula sa malayo, tinitignan si Jesus habang siya ginahagupit. Habang siya binubugbog. Are you listening? Kaya nasabi ni Pedro, hindi. Bakit? Pag sinabi ni Pedro, opo, isa ko sa mga alagad, pwede siyang ituro ng babaeng dalaga, kasamahan to ni Jesus. Pwede siyang kunin at hagupitin din. Amen? Kaya sinabi ni Pedro, hindi po. Hello? Pero pag tinanong tayo, Kristiyano ka, di ba? Ano sasagot mo? Dapat proud ka. Yes, I am born again Christian.
Amen? Di ba nag-church ka sa ganito? Dapat proud ka. Yes! Dumadalaw ko sa gawain. Pag tinanong ka ng mga kasama mo sa trabaho, di ba born again ka? Yes, I am born again Christian. Pag tinanong ka ng mga kaklase mo, yes, I am born again Christian. Dapat proud po tayo. Amen? Dahil kapag sinabi mong no, that is the sign na tinatatuan natin ng Panginoon. Amen? At proud tayo. Hello? Proud tayo na sabihin natin, yes, ako'y isang alagad ng Panginoong Jesus. Tayo ba'y alagad ng Panginoong Jesus? Yes, simula na kinilala mo si Kristo bilang Panginoong tagapagligtas ng iyong buhay, ikaw ngayon ay isa ng tagasunod, alagad ng Panginoon. Kaya pagbutihin natin ang pagsunod sa Kanya. At isa sa patunay na maganda at mabuti ang pagsunod mo sa Panginoon kung hindi mo itatagwa ang Panginoon. Amen? Huwag natin itatwa ang Panginoon. Hello? Huwag natin itatwa. Ano pong mangyari sa tinatawag na buhay po natin? Amen po ba? Ano pong lesson po dito? May mga taong nakakakilala sa'yo. Kaya huwag kang mag-iisip na, baka wala nakakilala sa akin. No one knows. Hindi mo alam. Amen? Hindi mo alam. Kahit saan ka dalahin ng Panginoon, ipakita mo na ikaw ay isang alagad ng Panginoon. Alam niyo po bang bakit? Kasi ang mga tao sa paligid natin, meron silang tinatawag na standard pag tinitignan nila tayo. Pag sinabing born again Christian, mababait yan. At wala nang umimin. Parang di kayo mababait. Ayaw nang umimin eh. Pag sinabing born again Christian, may takot sa Diyos yan. Di ang gumagawa ng kalokohan. O sige, gumagawa tayo lahat ng kalokohan. Ayaw nang umimin eh. Amen? Ang mga born again Christian, mga generous yan, mapagbigayan. Yun tinatawag na standard. Kaya nga pag tayo nagkamali, ano sinasabi ng mga ito sa paligid natin, lalo mga di born again. Ganyan ba born again? Diba? Bakit? Bumaba kasi yung Kristiyano sa standard. Kaya nasabihan, born again ba yan? Nakikipag-away? Kasi ang thinking nila, ang born again, hindi nakikipag-away. Hello? Di sige, nakikipag-away na tayo. Anong point? Yung mga tao sa paligid natin, meron silang thinking sa atin. Meron silang standard. Amen? Amen. Pag sinabing born again Christian, isa lang ang asawa niya. Uy, may mga may asawa, sumagot kayo. Amen! Born again niya. Amen po ba? Yun po yung standard. Kaya ano sabi ng babaeng dalaga? Hindi ba alagad ka rin ni Jesus? Bakit nasabi ng babaeng dalaga ito? Kasi nakikita ng babae na kahit saan pumunta si Jesus, kasama niya si Pedro. Gumagawa ng himala. Okay, dala-dala ni Pedro mga gamit ni Jesus habang sila naglalakad. Kahit saan pumunta si Jesus. Amen? Kaya mga kapatid, mag-ingat ka. Dahil maraming tao nakatingin sa'yo. I pray, tuwing titignan ka at makikita ka ng mga tao, ang makikita sa'yo ay ikaw ay alagad ng Panginoong. Hindi alagad ng demonyo ha? Alagad ng Panginoong Jesus. Ang mga alagad ng Panginoong Jesus, hindi chismoso, chismosa. Amen po ba? Basta ako yata yun. Yumuko ka na lang, hindi ng tawa. Hello. Pag may kumakalam na chismis, sabi nga ng pahayag, ng kawikaan, ang chismis daw ang sa kapag-usapan. Agree ba kayo dyan? Uy, yung umaamin, pinagpapala yun. Sir, ano na? Balik rin natin ang sitwasyon. Paano kung ang buhay mo pinag-uusapan? Matutuwa ka? Meron na kasimple. Kaya kung ayaw mong i-chismis ka, simulan mo huwag kang magsalita. Manahimik ka. Amen po. Ayaw niyo umihin. Amen po ba? Amen. Ganun po yun eh. Ayaw natin i-chismis tayo, di ba? Ayaw ba natin? O gusto natin?
Kung ayaw mo, edi huwag natin gawin sa kapwa natin. Kasi yun ang sabi ng Bible, kung anong tinanim mo, yun ang aanihin. Kaya number 3, napakaganda nito. Nakikita sa buhay ni Pedro na siya ay alagad, pero nakakalungkot na dininay niya ang Panginoon Jesus. Kaya mga kapatid, pag tinanong ka na ikaw ay alagad ng Panginoon, huwag mong i-deny ang Panginoon Jesus. Amen? What? Tayuan natin. Yes, ako ay born again. Ako ay mananampalataya ng Panginoon Jesus. Kahit na ako dumaan sa pag-uusig, kahit nalaitin ako, kahit mawala mga kaibigan ko, magtatayo ko sa aking pananampalataya. Marami kasi mga Kristiyano, takot silang mawala ng mga kaibigan kapag tinayuan nila kung ano ang totoo, kung ano ang tama. Hello. Pero ginagarantiya ko po sa inyo, kapag may umalis na mga kaibigan, ay ipapadala ang Diyos na mas mga totoong kaibigan. Amen? Hello. Pero tayo, baka mawalan ako ng kaibigan. Para sa akin, di ba mawalan ako ng kaibigan basta huwag lang mawala si Jesus? Kasi si Jesus ang totoong kaibigan. Amen? Nung di ko po pastor, ang dami kong kaibigan. Bakit? Mapagkainuman, kahit hindi mo kumpare, nagiging kumpare mo ha. Naglapit ka ng isang bucket na, oy pare! Ang tawag pa nga kay Kuya Edison, Boss! Boss Edison! Bakit? Siya ang taya eh. Ilang case ba na? Pag wala ng pang-alak, boss-sabos na ang tawag. Di ka napapansin. Hello? Pero nasumpungan ko. Nasumpungan niya ang tunay na kaibigan ng Panginoon Jesus. Sapat na yun. Amen? May pinadala pa ng mga kaibigan sa buhay ko. Ayan. Nakaupo ngayon. Hallelujah. Kaya sa buhay po nating lahat, mga kapatid, kapag may nagsabi si di ba, born again ka? Diba ka? Kristiyano ka? Be proud. Amen? Be proud. Bakit? Sabi ni Jesus, ang sino man kilalanin ako dito sa lupa, kikilalanin ko sa mas lalo na kapag may pag-uusap. Amen po. Panghuli po. Ito po yung maganda. Balik tayo. Ano yung unang Kristiyano? Sumusunod, pero malayo. Pangalawa, malamig kaya nagpapainit. Amen po. Pangatlo, ito na yung hindi ba isa kang alagad? Alagad ng Panginoon. Kitang-kita ng mga tao na alagad tayo ng Panginoon. Amen? Ito po yung panghuli. Ano yung panghuli? Sabi ng John chapter 18. Verse 18. Tama ba? Mali yata. Ang panghuli po, hindi ba kasama ka ng Panginoon Jesus sa halamanan ng Eden? Ayan, ito po. Saan na ba yun? Simulan natin sa tinatawag na wait lang po ah. Makita eh. John 13 verse 1. Okay, John 18. Ano sabi po dito? Sa may verse 16. Ano sabi sa verse 16? Naiwan naman si Pedro sa labas ng pintuan, lumabas ang alagad na nakakilala sa kanya, pinakapulong pari, kinausap ang dalaga na nagbabatay sa pinto at pinapasok si Pedro. 17, si Pedro'y tinanong ng dalaga, hindi ba't isa ka sa mga taong sa mga alagad niya? Kuya. Luke. Stop. Okay, di ko makita yung verse.
Okay, pero po ang pinang last part po dito, sabi niya, hindi ba't isa ka sa mga kasama ng Panginoong Jesus? Ano pa sa gusto mong emphasize dyan? Ang mga babaeng katulong ay sinasabi nila kasama ni Pedro ang Panginoong Jesus. Okay? Yun po yung tinatawag na pagkasabi doon. Wala po makita yung exact verse. Ang sabi ng mga babae, hindi ba isa ka sa mga kasama ng Panginoong? Ayan. Ano sabi po dito? 22:56. Nang makita siya ng isang utosang babae, ano sabi po? Siya'y pinangbas ng mabuti. Pagkatapos ay sinabi ng babae, ano sabi po? Kasama rin ni Jesus ang taong ito. Sino po ang gustong i-emphasize po dito? Si Pedro. Sabi niya, hindi ba kasama ng lalaki ito si Jesus? Ano pong gusto mo, Pastor, na iparating po sa amin? Kitang-kita ng mga tao kung sino ang madalas mong kasama. Ano ang kasabihan ng mundo? Tell me, who is your friend? And I tell you, kung ang kasama mo'y mga matatalino, sino ka? Matalinaw, Pastor. Hindi, matalino ka rin. Amen? Kung ang mga kasama mo may takot sa Diyos, sino ka? May takot sa Diyos. Si Pedro, sino ang kasama niya? Ang Panginoong Jesus. Kaya mga kapatid, ilagay natin sa ating pusisipan ng salitang ito. Napakasarap marinig sa mga tao na sabihin sa iyo, kasama niya ang Panginoong Jesus. Sinasamahan siya ng Panginoong Jesus. Isa po napakalaking encouragement yan sa buhay natin. Especially mga anak ng Diyos. Na alam mo sa iyong sarili na ikaw ay sinasamahan ng Panginoon. Amen? Bakit, Pastor? Ang katotohanan, hindi lahat ng mga mananampalataya ay sinasamahan ng Panginoon. Bakit, Pastor? Bakit hindi lahat sinasamahan ng Panginoon? Well, may mga Kristiyano po, may mga sideline pa. Alam niyo ba yung sideline? Sabi ni Lord, huwag kang liliko sa kaliwa sa kanan. Naku, kumakaliwa pa. Nangangaliwa pa. Hello? It means, may mga kalukuhan pa sa buhay na hindi mabitawan. Amen? Kaya hindi lahat ng Kristiyano ay nakikitaan ng pagsama ng Panginoon. Pero ito po yung gusto kong i-emphasize itong last part na to. Na kapag makikita tayo ng mga tao, masasabi nila, sinasamahan ng Diyos yan. Amen? May pabor ng Panginoon yan. Hello? Ang tanong, paano ba natin mararanasan ang pagsama ng Panginoon? Dapat ang sisidlan ay panatilihin malinis. Sabi ng Panginoon, ang ating puso, ang ating buhay ay isang sisidlan ng kanyang banal na espiritu. Kapag ang puso marumi, hindi dyan sasama ang Panginoon. Maniwala ka po, hindi tayo sasamahan ng Panginoon. Pero kapag ang sisidlan ay malinis, pinalinis mo, pinabago mo sa Panginoon, makikita at makikita ng mga tao yung pagsama ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Kaya napakasarap po na marinig yan sa mga tao. Hindi para ipagyabang, kundi alam mo at nalalaman din ng ibang tao, may Diyos na sumasama sa iyo. Amen? May Panginoon na sumasama sa ating mga buhay. Kaya nakakalungkot, sa buhay ni Pedro, dinner daw niya ang Panginoon. Tinatwa niya ang Panginoon. Nang sambitin niya, hindi ko kilala yun. Pero anong tingin sa kanya ng mga tao? Hindi ba kasamahan niya ang Panginoon Jesus noon? Amen? Sabihin mo nga sa katabi, kasama mo ang Panginoon.
Huwag po sa inyo bang pinaniniwalaan niya? Na alam mo na, Lord, alam ko kasama kita. At ang napakasarap po na panghawakan yung salita ng Diyos. Hindi niya lang sa atin sinasabing sasamahan niya tayo. Nakalagay pa sa mismo niyang pangalan. Ano pangalan niya? Emmanuel. Asan yung anak mo, Mark? Emmanuel. Diba? Kasi meron yun. Ano pangalan? Mark Emmanuel, ba? Mark. Emmanuel. Ano meaning mo? God with us. Kasama natin ang Panginoon. Kaya hanggat ikaw ay sumasampalataya sa Panginoon, kumikilala sa Panginoon, huwag mong kakalimutan, kasama mo ang Panginoon. Amen? At sa lahat ng sinasamahan ng Panginoon, yung pag-ibig niya sa iyo ay hindi magmamaliw. Saan po binanggit yan? Lamentation. Sa pahayag. Basahin na natin yan. Dito po ako magtatapos. Bilang mga anak ng Panginoon. Lamentation or pahayag. Sabi ng awakening, steadfast love never ceases. His mercy. Panagbuhay chapter 3 verse 22. Ano sabi sa verse 22? Ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Yahweh at ang kanyang walang kupas na kahabagan, hindi nagbabago tulad ng bukang liwayway, dakila ang kanyang katapatan. Verse 24, si Yahweh ay aking, sa Kanya ako magtitiwala. Sa lahat po ng sinasamahan ng Diyos, ito po yung pangako ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Ano po? Ang pag-ibig ni Yahweh ay hindi nagbabago. Walang katapusan ang pag-ibig ng Diyos sa mga sinasamahan niya. Ano ba kung sabi dyan? Kahabagan mo'y, hallelujah, walang kapantay. Sa po, verse 23, napakaganda po nito. Ang sabi sa verse 23, Panagboy 3, verse 23, ito'y laging sariwa, bawat umaga, katapatan mo'y, ang pag-ibig ng Diyos po ay hindi tulad sa pagsikat ng umaga. Laging bago. Tuwing sumisikat ang umaga, panibagong umaga, ang pag-ibig ng Diyos ay laging sariwa. Kaya yung pag-ibig ng Diyos ay atin po ito masasanggalan. Ang pag-ibig po ng Diyos ay pwede po natin panghawakan na hindi magbabago. Ang tanong ko po sa inyo, pwede bang mangyari na hindi daw sumikat ang panibagong umaga? Hindi pwede mangyari yun. Katulad ng ginawa ng Panginoon, na sa bawat umaga ang pag-ibig niya ay may kasiguraduhan. Amen? Pangwalang hanggan ang pag-ibig niya sa mga sinasamahan niya, na kanyang mga alagad, na kanyang mga anak. Kaya napakasarap po na makita ng buhay ng bawat isa sinasamahan ng Panginoon. At lahat ng mga Kristiyano na sinasamahan ng Diyos, lagi kang may pabor. Hello? Yan po yung kaibahan natin sa mga di mananampalataya. May pabor. Bakit may pabor? Dahil may pagsama ka ng Panginoon. Alam mo ba yung parang imposibleng bagay nagiging posible dahil may pabor? Yung naisip mo na parang wala nang lunas tong problema ko. Pero dahil may pagsama ka ng Panginoon, may pabor. Hello? Kaya sa buhay po natin, makita natin sa apat na bagay na to kung sino tayo bilang mga Kristiyano. Kapag dumadaan tayo sa pag-uusig, sa pagsubok, ikaw ba yung Kristiyano na susunod ka pero malayo? O pag may pag-uusig, nalalamig ka, pero pinipili mo pa rin magpainit. At kapag may pag-uusig, nakikita ka pa rin ng mga tao na alagad ka ng Panginoon. Pinapaalala nila sa iyo yung identity mo noon.
na ikaw ay tagasunod ng Panginoon. Amen po ba? At panghuli, ito po yung desire ko na mangyari sa ating lahat. Habang inaaral ko, pinagugulay-gulayan ko, ito yung panalangin ko. Panginoon, sa mga kapatiran sa lugar ng binayon, makita sa buhay ng bawat isa na kami po'y sinasamahan. Amen? Ang tanong, ano ang patuloy na sinasamahan ka ng Panginoon? Simple lang. Na kapag tumawag ka sa Panginoon, sumasagot siya. Amen? Bakit po, Pastor? Hindi lahat ng tumatawag kay Lord, sinasagot niya. Hindi lahat ng nananalangin, tumutugon ang Panginoon. Kaya totoong sinasamahan ka ng Panginoon kung sa oras na manalangin ka, sumasagot siya. Naniwala ba kayo sumasagot ang Panginoon? Daming promise ni Lord patungkol sa pagsagot sa ating panalangin. Kaya dapat buong puso tayo nagtitiwala na kapag tayo nananalangin, kapag tayo tumatawag sa Kanya, sumasagot siya. Tumutugon siya sa ating mga panalangin. Amen po ba? Ulitin ko po, isa sa patuloy na sinasamahan tayo nito. Na kapag ikaw ay nanalangin, kapag ikaw ay tumawag sa Kanya, sasagot siya. Kaya sa oras po ito, balikan natin yung pangako ng Panginoon sa mga sinasamahan na yung pag-ibig ng Diyos sa Kanyang mga alagad, sa Kanyang mga anak, ay pangwalang hanggan. Ito'y laging bago. Ito'y laging sariwa. Kaya kung ikaw ay nananabig sa pag-ibig, hanapin mo ang Panginoon. Pupunuan niya ang puso mo ng pag-ibig. Amen? Kasi ang katotohanan, mga kapatid, ang Panginoon lang talaga ang makakapag-satisfy ng puso natin. Walang iba. Niwala ka po, walang iba. Yung mga tao nagsasabi, pag ako nag-asawa, mabubuo na ako. Hindi totoo yun. Pag ako marami ng pera, magiging masaya na ako. Hindi totoo yun. Pag naabot ko na yung pangarap ko, magiging maligaya na ako. Hindi totoo yun. Hanggat wala si Jesus, hindi ka mabubuo. Tanging makakapagbuo lamang ng buhay mo at ng buhay ko si Jesus. Kaya manatili tayo sa Kanyang pag-ibig. Amen? Kaya sa umaga po, I pray, makita sa buhay natin na sinasamahan tayo na Panginoon. Pwede ba natin idulog sa Diyos ang ating kanya-kanyang buhay sa umaga ito? Dahil lahat tayo mo po. Sabi natin ng Panginoon. We give you praise, O God.